inang Cory at Noynoy. At hindi lang daw ito sa pagiging simbolo ng demokrasya at moralidad, kundi sa pagiging masters of disaster. Di umano. But and you see the situation at the airport. God knows I have tried. Ang history noon, maraming kalamidad na nangyari nung nakaupo pa si Tita Cory. Pero ang chismis ngayon, bakit tila yata mukhang minamalas pa rin ang Pilipinas sa ilalim ni Noynoy Aquino? Anyari? Proclamation number 1081 placing the entire Philippines under martial law. In a matter of 3-4 minutes, could be all over. Anyari? Alamin natin dito sa history. Chismis noon, kasaysayan ngayon. Ang mga pinakamalulupit na mga natural na kalamidad na tumama nung panahon ng kanilang pamamahala ng dalawang Aquino, paghahambingin natin dito lang sa history. Nagngangalit na hangin at malatsunaming baha. Kung may babansagang calamity of the century, si Yolanda na siguro ito. Buwan din noong Nobyembre nang magka-flash flood sa Ormoc dahil kay Bagyong Uring. Nagkalat din ang mga bangkay sa kalsada. Mahigit 5,000 ang namatay. At ang Pangulo noon, si Cory Aquino. Nitong taon din, dilindol ang Bohol. Napulpos ang mga antigong simbahan. Flashback sa 1990. Panahon naman ni Cory, dilindol ang Luzon ng magnitude 7.8. Halos mawasak ang Baguio City. Ayon pa nga sa seismologist si Dr. Romel Grutas, ramdam ang pagyanig hanggang sa Maynila. Malayo yung source kung saan nag-originate, nagsimula yung lindol sa kasiguran pa, which is 240 kilometers away from yung Manila. But umagsak yung Ruby Tower and then 19 buildings were damaged. Napakalawak ng pinsala niya, no? So from Cabanatuan, Nueva Ecija hanggang doon sa Baguio. Mayo ng taong ito, ilang mountain hikers ang nagulantang at nasawi na magkaroon ng ash explosions ang Mayon. Pero wala itong sinabi sa makasaysayang pagsabog ng bulkang Pinatubo noong 1991. The first time in 300 years. Sabi ng mga siyentipiko, sa dami ng binuga nitong abo, pinababa pa raw nito ang kabuang temperatura ng planeta. Record breaker din tayo sa disgrasya sa karagatan. Binansagang worst maritime disaster ang paglubog ng MV Doña Paz noong 1987. Mahigit isang taon lang matapos maupo si Cory, 1,700 ang patay. Nitong nakaraang Agosto naman, nagsalpukan ang dalawang barko sa Cebu. Ang isa sa mga barko, gaya ng Doña Paz, pagmamayari din ng Sulpicio Lines. 7 beses kinudeta si Cory. Pero si Pinoy mukhang ayos naman sa military. Yun nga lang nitong Agosto, umeksena ang mga rebeldeng MNLF sa Zamboanga City. Nagkakataon lang ba ang lahat ng disgrasya na ito ay nangyari ng may Aquino sa Malacanang? Ayon sa Pag-asa, mukhang wrong timing lang. Taong 1897 kasi, hindi pa tao, parehong si Cory at si Noynoy nakatikim na ng lupit ng storm surge ang Leyte. Noong 1897, may isang malakas na bagyo na dumaan dito sa Leyte. At ang tinamaang mga bayan na ito yung Fermin at saka Luog, kung saan halos totally nawas out yung mga bahay. Yun naman pala eh. Historically, binabagyo at binabaha naman talaga ang Leyte. Ang problema, bagsak tayo lagi sa history. Hindi tayo nakakatanda.
kahit noon pa man, 18th century, 19th century, mayroon ng malalakas na bagyo. Kahit hindi pa panahon nila ni Cory, ni Marcos, at ni Pinoy o ni Gloria, may mga malakas na tayong bagyo na obserbahan. Hindi natin pwedeng i-correlate sa isang administrasyon yung nangyayari. So it's, ano na lang natin na talagang continuous gumagalaw yung lupa natin. So, ano ang question? Pero mga kapatid, hindi dyan nagtatapos ang chismis. Dahil kung sasangguni tayo sa punto de vista ng kabilang dako ng siyensya, Na-trace ko na from the ancestral blockings, from the parents itself down to the, siblings, ay dumadanas ng ilang sakit.